Dito tayo sa misyon ng isang cat organization. Ayon po sa Philippine Animal Welfare Society, tinatayang mayroong humigit kumulang 12 million na stray cats sa buong bansa. Nakakabahala po ito dahil bukod po sa panganib na maaring kahantungan ng mga pusang ito, nakalulungkot na isipin na maraming hayop po ang walang itinuturing na pamilya at sinusulungang tahanan. At sa gitna po ng problemang ito, malaki po ang papel ng mga cat organization, kagaya na lamang ng isang volunteer-led group sa Quezon City. Ang kanilang mission to create safe spaces, panoorin sa video ito. Meow, meow, meow. Marahil isa ka sa mga taong madalas na makakita ng pusa na pagala-gala sa park, paligid ng mall at iba pang establishmento kung saan malaya mo silang nahahawakan at nakakabanding. Ito ang mga street cats. Marami sa kanila ang ipinanganak sa kalye at hindi naranasan na magkaroon ng pamilya o tahanan. At dahil dito, vulnerable sila sa maraming panganib. Kaya layunin ng isang volunteer-led organization sa Cubao, Quezon City na bigyan sila ng pamilya at tahanang magpaparamdam sa kanila ng pagmamahal na deserve nila. Matagal ng misyon ng City Cats Cubao ang pagtulong sa mga street at stray cats. Aktibo itong nagsasagawa ng iba't ibang programa tulad ng adoption drive, food distribution at neutering and spaying. Sa mga nakalipas na buwan, makailang adoption drive na ang kanilang inulunsad na nagbigay daan sa pagbibigay ng tahanan sa mga pusang minsan naging palaboy sa kalsada. Sa pamagitan ng mga donasyon at tulong mula sa mga private companies and organization, marami ng pusa ang masayang nakahanap ng pamilya. Ang mga street cats na nasa kanilang pangangalaga ay ligtas at minamahal. Pero they still need a home. Kaya let's create safe spaces for homeless cats where they are fed and cared for. At ngayong umaga mga kasama po natin ang founder ng City Cats Cubao na si Ma'am Malu Maniquis. Kasamang member na si Mira Alarcon. Good morning! Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Ang ganda ng inyong advocacy. Tell us your story. Paano ba nagsimula itong inyong organization? Ano ang inyong naging inspirasyon? Well, first of all, I'd like to thank you. It's a beautiful video that you prepared. I'm so parang so happy to see our cats there. It's amazing, no? The inspiration I started this during the COVID. Okay. Prior to that, I was just parang random feeding. Inside the condo kasi maraming pusa, and then started going out. Okay. No? At that time, sarado yung lahat ng establishments. Kawawa ang mga pusa, walang makain. And then I found out a guard. Sabi niya, "Ma'am, just give me magbigay mo na ng pagkain. Ako na ng pagkain ng mga pusa." Okay, dito. okay. So that's the idea of a safe space came from that. Na, nga naman, why not naturally support na lang mga tao na would like to feed. So when I met this co-resident, si Monica, sabi ko, tara, feeder din siya, let's start this. Pero let's not do random feeding, di natin kaya. Because sa random feeding, kung hindi mo ma-maintain yung schedule na yon, the feeding time, aasa sila kawawa. So we said, let's have people who will really commit to feeding them every day. So we look for guards, sanitation, vendor, worker. So from just 2, we started with 2. We now have 16 safe spaces for cats. Okay. And these are in condominium, in the malls, and property, as in mga call center properties, ganun. So around that area. Alright. Si Mira naman, ano ang nag-inspire sa'yo also to join in this organization? Actually, same din ako, Miss Malu. Random feeder din ako even Okay. before. Tapos nag-transfer ako sa condo namin. Nag-feed ako and then may nakitang puting na parang, oh my God, mukha siyang may sakit. So akala ko meron ng community sa condo. Nag-search ako sa Facebook, walang mahanap. And then doon ko nakita yung City Cats Cubao. So nag-approach ako, "Ma'am, aware po ba kayo na may cats dito? Kasi madami po sila." Tapos alam ni Miss Malu, pero wala pa siyang ganun kadaming members sa condo namin. So nag-approach ako na if ever okay lang po ba
ba, para mag-build kami ng community nung, meron din akong kasamang volunteer si Ken. So, dalawa kami nagmamanage ng cats sa building. So, to the point na yung admin namin, buti na lang supportive sila. Na parang sinasabi namin, we have like 15 cats in the community. Okay lang po ba if they stay? Kasi kami naman nag-manage na ikapon sila, ipavet, ganyan. So, doon nag-start. So, ngayon lang talaga ako naging sobrang hands-on. Kasi in-inspire din kami ni Miss Malu na kaya nyo yan, kaya nyo i-maintain yung condo. Kasi nag-random feed naman kayo, bakit hindi nyo na lang sila i-maintain? So, doon po talaga yung inspiration. Nakakatuwa na growing na yun yung community, ano, ma'am? Because the idea is, if you keep them in a safe space, you get to yung kapon, yung kasunod doon, and then adoption. Okay. So the whole process. Okay, can be- tell us about that, yung inyong adoption drive, ma'am. Yes. On Saturday, we will hold an adoption drive in a mall. This is ito in partnership with the entire management of that area. Can I mention it? Yes. So yung area na to, it's a small community na maraming condo, maraming buildings. So it's a small city community pero ang daming pusa. Okay. So ang pinaka first namin, depopulation. We will help you depopulate the cats without throwing them away, but getting them, but give us a free venue to hold adoption drive. So ang dami na namin, we've parang na-adopt out na namin since 2020, 140. Wow, ganun na karami. Okay. Meron din online pero mas marami yung mall na adoption, mas marami doon na adopt. So on Saturday we'll hold that. We have around 25 cats and kittens up for adoption. Okay, saan lugar po ito? Anong lungsod? Quezon City. Quezon City. Okay. Ano po ba yung proseso pag gusto po nilang mag-adopt? May mga requirements po ba na kailangan? Yes. So, unang-una po, syempre, pag pumunta po sila sa area namin, marami po kaming cats. Tapos, usually, yung mga nagpupunta doon, hinahanap po nila yung tumatawag talaga na pusa sa kanila. Okay. Tapos, pag nakita na nila yung connection, ang kailangan lang naman pong gawin, kailangan po nila mag-fill up ng form. So, meron po kaming standard form. Okay. Para lang din ma-monitor namin yung cats. And then, may konting interview lang, like, may capability po ba sila to maintain. Syempre, minahal po namin yung mga pusa. Totoo. So, dapat din po, sana mahalin din po sila. And then, after po ng konting interview, kailangan lang pong ma-reiterate na parang yung special rule po namin na kapag right age na po, kanyari kuting po yung nakuha nila, dapat po ay mapakapon. Kasi yun po yung goal ng grupo dapat hindi na sila dumami. Kasi kapag hindi po sila mapakapon, dadami, mahihirapan yun din yung management or yung tao na nag-adopt. And then finally, meron lang photo para din may katibayan na nakuha nila. Tapos, sa social media din po, parang update na lang din po kami kung ano na po yung kalagayan ng pusa, kamusta po siya. So, kinakamusta nyo Kinakamusta rin po sila. namin. na Yeah, just we to require make sure. that, yung That's post-adoption good. monitoring, really. Okay. Opo. And if they have problems, they can approach us pag may sakit, yung personality ng cat, biglang may ganito, what do they do? Yeah. we do Okay. that. Panghuli na lamang po, siguro mensahe na lang po sa ating mga manonood at siguro yung mga gusto ring mag-adopt, ano po ang inyong mga pieces of advice po sa kanila gawin. And social media, please, para makakontak po kayo sa mga gusto pong mag-participate. Go ahead na. We'd like to encourage everyone, the public, to please adopt a community cat. You can approach us, City Cats Cubao, or any other cat group. Marami po dyan na willing to assist you in finding the right cat for you. On Saturday, kung makakapunta po kayo, ayan, nakapost po yung details about the adoption drive. I hope you give a chance to the cats and kittens to find their forever home. Aw. Let us all help make the city safe for cats and of course the entire Philippines. For me naman siguro yung message ko is sa mga condo dwellers, kung may time po kayo, sana makapaglakad-lakad kayo. Usually po yung mga cats nasa basements. So kung may time po kayo, mag-feed din po kayo kasi wala din po silang inaasahan kundi tayo. Hindi din naman po nila kasalanang namuhay doon dahil pinanganak po sila doon. So what we can do is to make the place harmonious for both human and cats or any other pets in general.
So yun. Well, thank you very much, Ms. Malu and Ms. Mira, for sharing your story. At napakatutuwa ang inyong advocacy ito. At sana mag-grow pa yung community. At marami pa sanang mga stray cats ang mahanap nga nila yung sinasabi natin, sabi na forever home nila. At maalagaan po sila. Pabigyan ng magandang tanan. Thank you very much for sharing the good Thank vibes you. today. Thank you.